Sa isang liblib na barangay, may matandang babae sa dulo ng purok. At sa kanyang katahimikan, nagsimula ang pinakakakilakilabot na gabi sa kasaysayan ng buong lugar. Handa ka na bang marinig ang kwentong hindi kailanman isinulat sa kasaysayan, dahil kahit ang papel ay takot dito? Kung mahilig ka sa mga nakakapanindig balahibong kwento ng kababalaghan, misteryo, at hindi maipaliwanag na kasamaan, huwag mong palampasin ito. I-like mo na ang video, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para ikaw ang unang makaalam kapag may bago tayong kwentong kasindilim ng gabi. Simulan na natin ang kwento ng Ang Matandang Nasa Dulo ng Purok. Kabanata 1, ang aninong dumaan. Tahimik ang gabi sa Barangay Malasik. Ang mga kabahayan ay waring natutulog na rin kasama ng mga residente, habang ang liwanag ng buwan ay pilit tinatagos ang makapal na ulap na tila binabalot ng usok. Ang hangin ay malamig, may dalang halimuyak ng tuyong damo at usok mula sa nilulutong kahoy. Wala kang maririnig kundi ang huni ng kuliglig at paminsan-minsan, ang alulong ng isang aso sa di kalayuan. Sa bahay ni Mang Erning, bigla siyang napabalikwas ng bangon. Bakit kapag gising, Erning, usisa ng asawa niyang si Aling Remy na nakapiring pa ng panyo sa mata. May umalulong pero iba ang tunog. Bumaba siya ng higaan, kinuha ang gasera at tinungo ang bintana. Dahan-dahan niya itong binuksan at pinilit sipatin ang kalsadang dulo ng purok. Tahimik. Walang tao. Subalit sa ilang saglit pa'y may nakita siyang mabilis na anino, tumakbo ito papalayo, diretsyo sa madamong bahagi kung saan naroroon ang isang lumang bahay na kinakalawang na ang bubong. Yenny, baka pusa lang, bulong niya, ngunit may kaba sa dibdib. O baka siya na naman. Kinabukasan, 6:00 ng umaga. Si Bantay patay, sigaw ng batang si John habang humahangos papunta sa ina. Nasa bakuran sila ni Aling Remy, at hindi pa man siya nakalapit ay napansin ng ginang ang takot sa mukha ng anak. Agad siyang sumama sa likod bahay. Doon, sa ilalim ng puno ng aratiles, nakahandusay ang alagang aso nilang si Bantay, may bahid ng dugo ang bunganga, at nakadilat ang mga mata nito, wala ng laman. Diyos ko po! Walang kagat. Walang galos. Pero tila may bumunot ng kung anong mahalaga sa loob. Sa tindahan ng barangay, abala na ang mga tsismosa. Nakita ko talaga kagabi. May anino. Palingon-lingon sa dulo ng kalye. Sa tabi ng bahay ni Lola Sela. Doon nga. Tiyak ko, siya na naman. Si Lola Sela, ang matandang naninirahan sa pinakadulo ng purok, sa lumang bahay na walang kulay at puro kalawang ang bubong. Bihira siyang makita sa labas. Kung minsan, makikita siyang nagdidilig ng mga halamang hindi mo kilala, o kaya'y nagbabasa ng makakapal na aklat na may madidilim na pabalat. Walang bisita. Walang kamag-anak. Wala raw asawa. Wala raw anak. At sa tuwing may nangyayaring masama, siya ang unang naiisip. Bago magtanghali, isang tanod ang ipinadala ng kapitan. Dumiretso ito sa bahay ni Lola Sela. Magandang tanghali po, bati nito, pilit na sinisilip ang loob ng bahay mula sa labas ng bakod. Isang mahinang boses ang sumagot. Bakit? May napatay pong alaga sa kabilang bahay. Nais lang po naming itanong kung may napansin kayo kagabi. Tahimik. Ilang segundong tila walang tao sa loob hanggang sa bumukas ang pinto. Mula roon, lumabas ang isang matandang babae na balot sa kulay abong saya. May pulang rosaryo sa liig at nanlilisik ang mga matang tila may binubuong galit. Wala akong nakita. Wala rin akong kasalanan. Diretsong pumasok muli si Lola Sela, isinara ang pinto ng malakas. Ang tanod, bagamat nanginginig ay agad na naglakad palayo. Sa gabing iyon, habang nagkukwentuhan ang mga kabataan sa tapat ng sari-sari store, isang batang babae ang nagsalita. Sabi ni Kuya, mangkukulam daw si Lola Sela. Kaya raw wala siyang pamilya, kinulam niya lahat. Totoo yan, dagdag ng isa. Si ate ko raw, noong nilapitan si Lola Sela dati, nilagnat ng 3 araw. Parang may boses sa tenga niya. Subukan nating puntahan bahay niya bukas. Tara, there. Sa kalaliman ng gabi, muling umalulong ang mga aso. Ngunit ngayong gabi, hindi ito simpleng tahol. Para bang may hinahabol. Sa loob ng bahay ni Mang Erning, muling bumangon ang matanda. Lumapit sa bintana. Binuksan ito. Sa kanto ng kalye, may aninong nakatayo. Hindi ito gumagalaw. Nanlalamig si Mang Erning. Ang gasera ay halos malaglag sa kanyang kamay.
Hindi niya maaninag ang mukha ng nilalang, pero sigurado siyang nakatingin ito sa kanya. At sa isang iglap nawala ito. Kabanata 2 Ang matanda sa bahay ng kalawang. Ang bahay ni Lola Sela ay tila hindi na bahagi ng kasalukuyang panahon. Ang mga bintana nito ay nilulumot, ang mga pader ay punong-puno ng bitak, at ang bubong ay naglalangit-ngit kapag tinatamaan ng hangin. Sa paligid ay makakapal na damo, ligaw na halamang may tinik, at mga garapon ng tuyong dahon na wala ni isa mang makakakilala kung anong uri. Sa barangay, ang bahay ay may tawag, bahay ng kalawang. Walang pumupunta roon. Kahit ang mga basurero, umiiwas. Kahit ang mga manliligaw, hindi naglalakad doon kapag gabi. Aling Pasing, may nakita akong itim na ibon. Isang umaga, dumalaw si Aling Pasing sa bahay ni na Aling Remy. May dala siyang nilagang saging at isang istorya na tila kulang na lang ay lagyan ng mga tunog ng kulog. Habang naghuhugas ako ng pinggan kagabi, may narinig akong lagaslas ng dahon. Pagtingin ko sa bintana, may itim na ibon. Hindi lang basta itim, kasing laki ng manok. Tapos, bigla itong tumitig sa akin. Para bang tao ang mata. Nakatingin saan? Tanong ni Aling Remay. Sa direksyon ng bahay ni Lola Sela. Tahimik ang paligid. Alam mo ba, dagdag ni Aling Pasing, noong araw may isa raw siyang anak. Babae. Maganda. Pero isang araw nawala. Sabi nila kinain ng espiritu. Sabi naman ng iba inalay niya. Sa loob ng bahay. Sa loob ng bahay ng kalawang, tahimik si Lola Sela. Nakaharap siya sa isang altar, hindi altar ng santo, kundi altar ng kung ano-anong larawan at bulong. May mga simbolo, luman at kulay itim, pulang sinulid, mga piraso ng buto. Binubuklat niya ang isang aklat, ang mga pahinay may kakaibang sulat, parang kinayod gamit ang dugo. Hindi pa ito ang panahon, bulong niya. Hindi pa kayo handa. Ang pagpupulong sa barangay hall. Gabi ng Biyernes, ipinatawag ang mga kagawad at mga tanod ng kapitan. Lalong lumalala ang takot ng mga tao. Bawat gabi may aso o hayop na namamatay. May nagsasabing may naririnig silang tumatawa sa bubungan. May ilan naman na nagsasabing may nararamdaman silang mabigat kapag dumaraan sa tapat ng bahay ni Lola Sela. Ano bang dapat nating gawin? Tanong ng isang kagawad. Hihintayin pa ba nating may mamatay na tao? Sumagot si Kapitan Leo, hindi tayo makakapag-akusa ng walang pruweba. Hindi sapat ang tsismis. Ano bang hinihintay natin? Sunog, sumbat ni Aling Marta. Tahimik ang lahat. Ngunit sa likod ng kanilang mga isip, isa lang ang malinaw, lahat ay natatakot, pero walang gustong kumilos. Ang lihim ng isang bata. Sa kabilang dako ng purok, si Eman, isang binatilyong mausisa at tahimik, ay may natuklasan. May tinatago siyang kwaderno. Nagsusulat siya ng mga obserbasyon tungkol sa gabi, sa tunog, sa mga aninong dumaraan. Siya rin ang unang nakapansin na tuwing gabi ng Biyernes, may kakaibang liwanag mula sa loob ng bahay ni Lola Sela. Sinasabi nila na masama siya. Pero baka hindi, bulong niya sa sarili. Isang araw, sinundan niya si Lola Sela mula malayo. Hindi siya pumasok, pero nakita niya itong naglalagay ng kandila at bulaklak sa isang lumang punso. Parang nag-aalay. Pero hindi masama. Para bang nagdadasal. Ang mabangong usok. Kinagabihan, isang makapal na usok ang pumuno sa kalye. Hindi ito usok ng apoy, kundi ng sinusunog na dahon, ngunit may kakaibang amoy. Matamis, mapakla, mapanakit sa ilong. Mula sa bahay ni Lola Sela, sigaw ng isang residente. Lumabas ang mga tao. May ilan na nagsuot pa ng face mask. Ngunit nang subukan nilang lapitan ang bahay, bigla na lang itong tila lumamig. Kahit walang hangin, bumaba ang temperatura. Para bang may dumaan sa kanilang tabi, pero wala silang nakita. Pagtatapos ng kabanata. Sa huling eksena ng gabi, isang batang lalaking nagbibisikleta ang dumaan sa tapat ng bahay ni Lola Sela. Tumigil siya saglit. Mula sa siwang ng kurtina, may mata na nakasilip. Itim. Malalim. Waring hindi mata ng tao. Agad siyang humarurot paalis, ngunit sa salamin ng kanyang bisikleta, nakita niya ang hindi malilimutang imahe. Isang matandang nakangiti, hawak ang isang manika, duguan ang mata. Kabanata 3, Simula ng kamatayan. Mula nang kumalat ang mabangong usok mula sa bahay ni Lola Sela, hindi na muling naging payapa ang mga gabi sa barangay Malasik.
Tuwing alas 12 ng hating gabi, nagsisimulang tumahimik ang mga insekto. Wala ni isang huni ng kuliglig o tiktik. Tila ba may pumapatay sa lahat ng tunog, maliban sa isang kakaibang pagkaluskos mula sa mga bakuran, mga bubong, o minsan, sa mismong ilalim ng kama ng ilang residente. At doon nagsimula ang sunod-sunod na kamatayan. Ang unang biktima. Si Mang Dado, isang manginom na kilala sa buong purok bilang pilyo at sismoso, ay natagpuang patay sa kanyang sala. Wala siyang sugat, walang pasa, pero nakanganga, para bang sinigawan ng kung anong napakasama at hindi niya kinaya. Nakapako ang mga mata sa kisam. Tumutulo pa ang laway ng siya'y matagpuan ng kanyang asawa. Pero ang pinakanakakakilabot ay ang iniwang marka sa kanyang dibdib. Isang bilog na may 3 tusok sa gitna. Walang makapagsabi kung anong ibig sabihin nun. Ngunit si Aling Pasing, na naroon noong tinawag ang barangay tanod, ay biglang napasigaw. Yan ang tatak ng tinatawag sa gabi. Yan ang tanda ng pinipiling alay. Pagdududa, galit at takot. Hindi ba't ilang gabi lang matapos ang usok mula sa bahay ng matanda, nagsimula na to, sigaw ni Mang Kaloy sa plaza. Hindi pa ba sapat yan para kumilos tayo? Hindi na to chismis lang, Kapitan, dagdag ni Aling Nen. Isa na ang namatay. Baka kami na ang susunod. Nagkakagulo ang buong barangay. Ilan ang nagbabalak na dalhin ang kaso sa pulisya, pero sino bang makikinig sa kanila? Wala namang ebidensyang totoo, puro kwento, puro hinala. At habang ang mga tao'y nagagalit, si Lola Sela ay nananatiling tahimik. Ang panaginip ni Eman. Si Eman, ang tahimik na binatilyong may lihim na talaan ng mga nangyayari sa barangay, ay nagsimulang magkaroon ng kakaibang panaginip. Sa kanyang panaginip, nasa isang lumang silid siya. Lahat ng dingding ay may sulat, hindi Tagalog, hindi Latin, parang lihim na wika. Sa gitna ng silid, may nakaupong babae, nakaputi, walang mukha, hawak ang isang basag na manika. Boses ng matandang babae ang narinig niya sa likuran. Hindi ko siya mapigil kung hindi niyo ako pakikinggan. Pagkagising niya, pawis na pawis siya. At sa kanyang palad, isang marka, bilog na may 3 tusok. Ang sumpa sa alagang hayop. Kinabukasan, 3 pamilya ang nawalan ng alagang hayop. Sa bahay ni Aling Marta, 5 manok ang sabay-sabay na namatay, tila hinigop ang laman loob pero walang bakas ng dugo. Sa bahay ni Nagino, isang kambing ang natagpuan sa loob ng kulungan, ngunit nakabaligtad ang ulo, parang iniikot ng 180 degrees. At sa bahay ni Lani, ang pusa niyang si Mimi ay hindi pa patay, pero nakatingin sa pader, nakatitig lang, hindi kumikilos. Parang may kinakausap na wala doon. Hindi na to normal, umiiyak na sabi ni Aling Marta. May masamang espiritu sa atin. Si Lola Sela ay pinuntahan. Sa gitna ng lumalalang takot at galit, 3 tanod, si Cardo, si Renan, at si Tex, ang pinadala ng kapitan upang formal na kausapin si Lola Sela. Pasado alas 7 ng gabi nang makarating sila sa dulo ng purok. Pagdating nila sa tapat ng bahay, tahimik ang paligid. Wala man lang huni ng ibon o kaluskos ng insekto. Kakatok na sana si Cardo nang biglang bumukas ang pinto, walang tunog, walang nagsalita. Nagkatinginan ang 3. Lola Sela, sigaw ni Renan, medyo nanginginig. May gusto lang po kaming itanong. Walang sumasagot. May karapatan po kayong sumagot sa mga akusasyon sa inyo, dagdag ni Tex, pilit na nilalakasan ang loob. Biglang humangin ng malakas. Ang mga halaman sa paligid ay tila may sariling galaw, kumikilos kahit walang tinatamaan. Mula sa loob, may narinig silang boses. Mahina, halos hindi marinig. Sino ba talaga ang dapat niyong katakutan? At biglang nagsara ang pinto. Pagbalik ng 3. Nang makabalik ang 3 tanod sa barangay hall, hindi na sila nagsalita pa. Si Cardo ay naupo sa gilid at nagsimulang magsindi ng sigarilyo, sunod-sunod, kahit hindi siya naninigarilyo noon. Si Renan ay namutla at umuwi nang walang paalam. Si Tex ay naupo at walang ininda kundi ang pader. Anong nangyari? Tanong ng kapitan. Pero ni isa sa kanila wala nang bumigkas. Pagtatapos ng kabanata. Sa hating gabi, habang ang lahat ay tulog, may isang taong muling dumaan sa bahay ni Lola Sela. Isang batang lalaki, tila natutokso ng kung anong hindi niya maipaliwanag. Pumasok siya sa bakuran. Bukas ang pinto. Pagpasok niya, nakita niya ang altar. Maliwanag ang loob, bagamat walang kandila. Nakita niyang may nakasulat sa kisam. Ang susunod na alay ay malapit na. Kabanata 4, ang alamat ng mangkukulam.
Matapos ang sunod-sunod na pagkamatay ng mga hayop, ang biglaang pagkamatay ni Mang Dado, at ang misteryosong mga marka sa katawan ng ilang taga-barangay, nagdesisyon ang ilang matatanda na kailangang may gawin. Hindi sapat ang bulungan. Hindi sapat ang takot. Kailangan nilang balikan ang nakaraan. Ang pulong ng matatanda. Gabi ng linggo. Habang ang karamihan sa mga tao ay nagkukulong sa loob ng bahay, 5 sa pinakamatatandang residente ng barangay Malasik ang tahimik na nagtipon sa bahay ni Lola Ude, ang pinakamatandang babae sa barangay na halos hindi na lumalabas. Naroon sina Aling Ude, Aling Loring, Mang Sebio, Tio Andres, at si Mang Tino. Sila ang natitirang buhay sa tinatawag noong unang henerasyon ng purok. Panahon na, mahinang sabi ni Aling Ude habang iniikot ang kanyang rosaryo. Hindi natin pwedeng hayaang ang mga bata ang magdusa sa kasalanan natin noon. Tumango si Mang Tino. Ang sumpa nagising na. At kung hindi natin haharapin, mauulit ang trahedyang nangyari noong 1965. Noong 1965, ang barangay Malasik ay dating tahimik, masagana, at puno ng ligaya. Ngunit isang gabi may dumating na dayuhan. Isang babae. Maganda. Maputi ang kutis, maitim ang mata, at laging may suot na pulang saya. Hindi siya kilala ng kahit sino, ngunit sinasabing galing siya sa norte. Tila may hinahanap, ngunit hindi nagsasalita. Nang mga panahong iyon, maraming nagsimulang magkasakit. Mula sa simpleng ubot-sipon, nauwi sa pamumutla, pagkalagas ng buhok, at bigla ang pagkamatay. May mga alagang hayop na biglang kinakatay ng hindi alam kung sino. At sa gitna ng mga ito, isang tanong ang laging lumulutang. Bakit palaging naroon ang babaeng pulang saya? Ang pagtuturo sa isang inosente. Noong hindi na matiis ng mga tao ang sunod-sunod na kamalasan, may isang matandang babae ang tinuro bilang salarin. Siya'y si Lola Sela, bata pa noon, nasa edad 30, at kilala bilang mahilig sa mga halamang gamot, nag-iisa sa bahay, at hindi madalas makisama. Ayaw niyang sumama sa misa. May mga bote at dahon sa bahay. May sinumpang mata. Ilan lang ito sa mga dahilan kung bakit siya ang itinuro. Isang gabi, pinuntahan siya ng mga galit na tao, bitbit ang apoy, ang tanikala, at ang hatol. Walang tanong, walang investigasyon. Hinila siya palabas ng kanyang bahay. Ngunit bago pa man siya mapatay, isang matinding pagyanig ang yumanig sa lupa. Nagpakita ang babae sa pulang saya. At sa harap ng lahat, tinuro ang isa sa mga residente. Kayo ang tunay na may kasalanan. Bigla na lang nagliyab ang katawan ng lalaking iyon, walang apoy na tumama sa kanya, ngunit sumiklab siya na parang papel. Ang pagwawalang bahala. Nang mawala ang babae sa pulang saya, sinabing tuluyan na rin daw itong lumisan. At si Lola Sela? Pinabayaan na lang. Hindi pinatawad pero hindi na rin pinatay. Mula noon, hindi na siya lumabas sa bahay. Hindi na siya lumapit kahit kailan sa mga tao. Ngunit ang tingin ng lahat sa kanya, mangkukulam. Ilang dekada na ang lumipas, pero ang takot, paniniwala, at galit hindi nawala. Ang lihim ni Lola Sela. Habang ang mga matatanda ay nagkukwentuhan, si Eman ay palihim na nakikinig mula sa bintana. Mahina ang kanyang hininga, hawak ang kanyang kwaderno. Ang panaginip niya ay paulit-ulit, ang babae sa silid na may mga lihim na sulat, ang boses ng matandang babae, ang anino sa altar. At alam niyang may mas malalim pa kaysa sa mga chismis. Isang gabi, naglakas loob si Eman na puntahan si Lola Sela. Bitbit ang kanyang notebook, isang prutas, at rosaryo. Pagkakatok niya, nagulat siya nang agad bumukas ang pinto. Naroon si Lola Sela, hindi nakakatakot, kundi malungkot. Malalim ang mata, maputi ang buhok, nanginginig ang kamay. Ano nang kailangan mo, bata? Gusto ko pong malaman kung kayo ba talaga ang sinasabi nilang mangkukulam. Tahimik ang matanda. Tila ba tinitimbang ang kanyang sagot? Hindi ako ang mangkukulam, Eman. Pero nakita ko na siya. At kung hindi tayo kikilos, darating siya muli. Ang panibagong patay. Kinabukasan, natagpuan si Renan, isa sa mga tanod na unang pumunta kay Lola Sela, patay sa sariling bahay. Nakaupo sa kama. Nakadilat ang mata. Nakangiti. At sa dibdib niya, ang 3 tusok sa loob ng bilog. Pagtatapos ng kabanata. Sa dulo ng gabi, bumalik sa kanyang bahay si Eman. Binuklat niya ang kanyang kwaderno at sinimulang isulat ang lahat ng nalaman niya. Ngunit bago niya maisara ang huling pahina, biglang umihip ang malamig na hangin sa loob ng kanyang kwarto.
Sa salamin sa harapan ng kanyang study table, may nakita siyang nakatayo sa likuran niya. Isang babae, nakapulang palda, walang mukha. Kabanata 5, ang pula sa panaginip. Umuulan ng gabi ring iyon. Ang mga patak ng ulan ay tila may sariling ritmo, humahalik sa bubong ng bawat bahay sa purok alitaptap. Ngunit sa bahay ni Eman, ang ulan ay tila may kasamang bulong, mahahaba, malalalim, at hindi niya mawari kung anong wika. Nagtagal siya sa harap ng salamin, nalalaki ang mga mata, habang nakatitig sa refleksyong wala na. Wala na ang babaeng nakapulang saya. Ngunit ang malamig na hangin naroroon pa rin. Ang dugo sa basang pahina. Nang makabawi si Eman sa pagkagulat, agad siyang lumingon at nilibot ng tingin ang buong kwarto. Wala. Tahimik. Dahan-dahan niyang isinara ang kwaderno sa mesa. Ngunit napansin niyang basa ang dulo ng pahina. Akala niya'y ulan pero hindi yon tubig. Dugo. Maliit na patak ng dugo tumulo sa kanyang isinulat na tala. Nang tinignan niya ang kanyang sarili, wala naman siyang sugat. Mula saan ito? Ang ikalawang panaginip. Nang gabing iyon, nahulog siya sa isang panaginip hindi gaya ng dati. Ito'y mas malinaw, mas malupit, mas totoo. Nasa loob siya ng sementeryo. Umiihip ang hangin, at ang mga punong nakapaligid ay tila may mukha, mga mukhang umiiyak, nakamulat, humihiling ng awa. Sa gitna ng sementeryo may hukay bukas. Sa loob may kabaong. At nakatayo sa tabi nito ang babaeng nakapulang saya. Bakit mo ako sinusundan? Sigaw ni Eman sa panaginip. Hindi sumagot ang babae. Sa halip itinuro siya. Ang kabaong ay unti-unting nabubuksan. Mula rito, lumitaw ang sarili niyang katawan, patay, maputla, may tatak sa dibdib. Biglang sumigaw ang hangin. Lumipad ang mga dahon. At may narinig siyang tinig, pamilyar. Eman, gising! Gising! Isang babae sa labas ng bintana. Pagdilat ng kanyang mata, nakita niya ang kanyang ina, si Aling Lita, na nanginginig sa takot. Anak, may babae sa labas ng bintana mo. Agad siyang bumangon. Tumakbo siya sa bintana. Wala na. Pero sa lupa, sa basang damuhan, may mga bakas ng paa, hubad, maliliit, at may patak ng dugo. Ang ikalawang alay. Kinabukasan, isang bagong bangkay ang natagpuan. Bata. 8 taong gulang. Si Biboy, anak ni Mang Roger. Ayon sa ina, mahimbing ang tulog ng bata. Ngunit paggising niya, wala na ito sa tabi niya. Naabutan siyang patay sa likod ng kanilang bahay, nakahiga, nakangiti, at may parehong marka, 3 tusok sa loob ng bilog. Nagwala si Mang Roger. Pinapatay na nila ang mga anak natin. Gising na kayo. Si Sela ang may gawa nito. Pero bago pa siya makalapit sa bahay ng matanda, pinigilan siya ng mga tanod. Ngunit ramdam ng lahat ang tensyon. Kapit na ang takot. Ang pagtapat ni Lola Sela. Ilang oras makalipas ang kamatayan ni Biboy, muling bumalik si Eman sa bahay ni Lola Sela. Sa pagkakataong ito, hindi siya pumasok bilang tagatanong, kundi bilang tagapagsalaysay ng mga panaginip. Nakita ko na po siya. Yung babae. Nasa panaginip ko. Nasa bintana. Nasa salamin. Tumatayo sa hukay. Napatingin si Lola Sela sa kanya. Sa wakas, nagsalita ang matanda ng buong katotohanan. Hindi lang panaginip yan, Eman. Isa kang tagapagmana. Ng ano po? Ng sumpa. Ng pangitain. At ng kapangyarihang kaya lamang gamitin kung lalabanan mo ang itinatagong dilim ng barangay na to. Lumapit siya sa isang lumang bowl at inilabas ang isang luma, sunog-sunog na papel. Nakasulat dito ang pangalan ng mga nawawalang bata, mga hayop at ang mga taon ng pagkamatay ng mga ito. Mula pa noong 1965, may iniaalay kada 7 taon. Sa bawat 7 alay, isang katawan ang ginagawang sisidlan. Ng ano? Ng babaeng wala ng mukha. Ang alamat ng mukhang wala. Matagal na, ayon kay Lola Sela, may isang babaeng kinulam ng sariling pamilya. Pinaratangan siyang nagnakaw ng yaman mula sa kanilang lahi ng mga albularyo. Pinutol ang kanyang dila, sinunog ang kanyang balat, at isinumpa siya na huwag nang makita ng kahit sinong tao. Nang mamatay siya, hindi tumigil ang kanyang kaluluwa sa paghahanap ng katawan, lalo ng mga batang puro pangarap pa lamang ang laman ng isipan. Isinasanib niya ang sarili sa kanila, ginagawang tulay, ginagawang lalagyan.
At ngayon si Eman ang nakita niyang may bukas na kaluluwa. Ang pagpunit ng papel. Habang nag-uusat sila ni Lola Sela, biglang umihip ang hangin sa loob ng bahay. Pumunit ang papel na may talaan ng mga alay, tumilapon sa sahig. Wala na tayong oras, Eman. Ang susunod ay ikaw. Nanlaki ang mata ng binatilyo. Bakit ako? Dahil nakita ka na niya. At kapag nakita ka na ng babaeng wala ng mukha, hindi mo na siya matatakasan. Pagtatapos ng kabanata. Nang umuwi si Eman ng gabing iyon, napansin niyang may papel na nakadikit sa kanyang pinto. Gawa sa dahon. Sunog ang gilid. At may sulat. Isa ka sa 7. Kabanata 6 ang katawang sisidlan. Isa ka sa 7. Paulit-ulit na umalinggaw ang mensaheng iyon sa isipan ni Eman habang nakatitig sa pinto ng kanyang silid. Hawak-hawak niya ang dahong sunog na may sulat. Nanginginig ang kanyang mga kamay at malamig ang pawis sa kanyang batok. Sa katahimikan ng gabi, tila narinig niya ang isang mahina, ngunit malalim na boses mula sa likod ng kanyang tenga, isang boses na parang bumubulong mula sa ilalim ng lupa. Oras mo na. Mga aninong dumadaan. Sa gabing iyon, habang ang kanyang ina ay nasa kabilang kwarto, napagdesisyonan ni Eman na ilok ang kanyang silid. Ipinatong niya ang upuan sa likod ng pinto, isinara ang mga bintana, at tinakpan ang salamin sa kanyang aparador gamit ang kumot. Ngunit hindi siya makatulog. Sa kisame may gumagapang na tunog. Tila kuko sa kahoy. At mula sa ilalim ng kanyang kama, may mabigat na buntong hininga. Pagtingin niya sa orasan, 3:00 ng madaling araw. Oras ng mga nilalang na hindi na tao. Bumangon siya, lumapit sa bintana, at unti-unting inililis ang kurtina. Sa kalsada, sa ilalim ng ilaw ng poste, may nakatayo. Isang bata. Nakaputing kamiseta, nakayuko ang ulo, at tila nanonood lang ng bahay nila. Dahan-dahan itong tumingin sa kanya. Walang mata. Walang bibig. Walang ilong. Mukha ng walang mukha. Pagtungo kay Lola Sela. Kinabukasan, kahit hindi pa lubos ang sikat ng araw, agad siyang nagpunta kay Lola Sela. Wala nang pag-aalinlangan, wala nang takot. Bitbit niya ang kwaderno, ang dahong may sulat, at ang isang lumang itak ng kanyang lolo. Lola, sabihin niyo na sa akin ang totoo. Bakit ako? Ano ng koneksyon ko sa babaeng yon? Tahimik lang ang matanda. Tinitigan siya ng matagal bago dahan-dahang binuksan ang kanyang kwarto. May kailangan kang makita. Sa loob may altar. Hindi pang Katoliko. Kakaiba. Mga palaspas na itim, abo ng kung anong hayop at litrato ng mga batang nawawala. Ipinakita ni Lola Sela ang isang lumang larawan. Isang grupo ng mga bata, 7 lalaki, kabilang ang batang si Eman. Ngunit may kakaiba. Hindi po ito pwedeng totoo. Ako to, pero ilang taon na ang nakalipas. 14 na taon ang nakaraan, ika'y itinakdang isa sa mga alay. Pero may pumigil. Paano? Ang nanay mo. Inilayo ka. Itinago ka mula sa gabi ng 7 anino. Pero ngayon nakita ka na ulit ng nilalang. Ang pagbalik ng alay. Sa araw din yon, isang batang babae ang nawala. Si Maika, 7 taong gulang, anak ni Aling Josie na hilot sa barangay. Natagpuan siyang muli, kinabukasan, sa gilid ng sapa. Nakalubog kalahati ang katawan, ngunit buhay. Ngunit hindi siya nagsasalita. Tila bang may ibang kaluluwa sa kanyang katawan. At sa noo niya, may marka, isang pulang bilog na may 7 tuldok sa loob. Ang pagkawala ng anino. Pag-uwi ni Eman sa kanilang bahay, wala na roon ang kanyang ina. Hindi raw ito umuwi mula sa pamamalengke, sabi ng kapitbahay. Ngunit nang tingnan niya ang kanilang silid, tila may humagulgol sa loob. Nang kanyang buksan, may mga kalmot sa dingding at ang kama ay basa ng itim na likido. Sa kisam, may sulat na tila sinulat gamit ang dila. Isa na lang. Ang ritual ng pagsasanib. Muling bumalik si Eman kay Lola Sela, at sa wakas ay ipinaalam nito ang matagal nang itinatagong sikreto. May paraan para pigilan ang pagsasanib, anya. Ngunit kailangang gamitin ang katawan ng isa sa 7 itinakda upang iligaw ang espiritu. Isang sisidlan, isang sakripisyo. Eman, ako na lang. Ako ang gamitin niyo. No, Eman. Ang nilalang na iyon ay hindi basta-basta. Kapag pinasok ka niya, kahit anino mo, hindi na ikaw.
Pagsalakay sa gabi. Gabi. Katahimikan. Ngunit mula sa sementeryo may liwanag. Apoy? Hindi. Dilaw na ilaw na kumikislap na parang mata. Sumugod sina Eman, Lola Sela, at isang peres ng matatandang albularyo. Ngunit hindi sila handa sa kanilang nakita. Sa gitna ng sementeryo, nakatayo ang 7 bata. Lahat ay nakaputi, walang ekspresyon, nakatayo sa bilog ng asin na may abo. At sa gitna nila, isang katawan hindi gumagalaw. Si Aling Lita. Ina ko! Sigaw ni Eman. Ngunit huli na. Ang mga bata ay sabay-sabay tumingin sa kanya. At lumabas mula sa katawan ni Aling Lita ang nilalang, hindi babae, hindi hayop. Isang nilalang na nabuo mula sa sigaw, luha, at galit. Walang mukha. Pula ang saya. At sa kamay nito ang puso ng kanyang ina. Pagtatapos ng kabanata, tumakbo si Eman, ngunit ang anino niya ay naiwan. At sa loob ng sementeryo, sumisigaw ang hangin sa iisang salita. Sisidlan. Kabanata 7 ang nawalang anino. Ang katawan ay sa tao. Ngunit ang anino ay sa alaala. Ganito magsimula ang matandang panalangin ng mga albularyo ng Barangay Malasik, isinulat sa dahon ng saging at ibinubulong tuwing gabi ng ulan-luna, isang gabi ng kalapastanganan at kaluluwa. At ngayong gabi wala na si Eman. O kung naroroon pa siya, ang kanyang anino ay hindi nakasabay. Ang pagmulat. Nang magising si Eman matapos ang gabing iyon sa sementeryo, wala siyang makita sa paligid kundi puti. Isang malawak na kapatagan ng alikabok. Walang puno, walang bahay, walang tao. Isang hungkag na mundo. Nasaan ako? Ang boses niya ay parang wala sa sariling katawan. Sumisigaw siya ngunit walang etyo, walang sagot. Ni hindi man lang umaalingaw-ngaw ang sariling tinig. Paglingon niya, may nakita siyang sariling anino pero hindi sumusunod. Tumatayo ito nang magkahiwalay sa kanya, lumalakad palayo, pabalik sa kadiliman. Hintay! Anino ko yan? Sumugod siya, hinabol ito. Ngunit sa bawat hakbang, mas lalo siyang binabalot ng lamig. At sa wakas, narating niya ang isang pader, itim na parang usok. Sa likod nito, may naririnig siyang iyakan mga tinig ng mga batang nawawala. Sa mundo ng walang anino. Sa realidad, ang katawan ni Eman ay walang malay, hawak-hawak ni Lola Sela, at ng 2 albularyo, sina Kabadong at Kamerly, ang huling nagtataglay ng sinaunang dasal ng pagsubo. Nakaupo siya sa loob ng isang bilog ng asin, may dahon ng banaba sa dibdib at pulang tali sa magkabilang pulso. Ngunit ang kanyang anino wala. Hindi siya magigising hanggat hindi niya matagpuan ang sarili niyang anino, bulong ni Kamerly. Kung hindi niya maibalik ito sa katawan, siya mismo ang magiging bagot mas matibay na sisidlan. Ang pulang pahina ng katotohanan. Sa gitna ng mundong alikabok, nakita ni Eman ang isang lumang lamesa. Sa ibabaw nito, may kwaderno, maruming-marumi, sunog-sunog ang mga gilid. Ngunit may isang pahina na bago, pulang-pula, at buhay na buhay. Sa pahinang iyon, may nakasulat. Ang anino ay hindi nawawala. Ito ay iniiwan kapag nilamon ng takot ang puso. Sa likod ng pahina, may larawan ng kanyang sarili, 7 taong gulang, hawak ang kamay ng isang matandang babae, hindi si Lola Sela. Siya yon, bulong niya. Ang unang albularyo. Ang unang ginawang sisidlan. Ang isa sa 7 tinig. Sa dilim, isang batang lalaki ang lumapit. Wala ring anino. Maputla at may sugat sa leg. Siya ay si Julen, nawawala mula noong 1993. Eman, isa ka sa 7. Pero hindi mo pa huli ang lahat. Kailangan mong harapin ang sarili mong takot. Kung hindi, ikaw na ang magiging katawan ng mukhang wala. Ano nang dapat kong gawin? Nanginginig niyang tanong. Tumingin ka sa salamin ng kaluluwa. Ang salamin ng kaluluwa. Dinala siya ni Julen sa isang sirang simbahan sa gitna ng kapatagan. Sa loob nito, may isang malaking salamin na papalibutan ng abo at kandilang itim. Dito raw makikita ng isang kaluluwa ang sarili niyang kasinungalingan, ang pinakatunay niyang takot. Nang tumingin si Eman, hindi niya nakita ang sarili. Ang nakita niya ay ang batang Eman, umiiyak, nagtatago sa ilalim ng kama, habang sa labas ng silid, may babaeng sumisigaw at humihingi ng tulong. Ang kanyang ina, si Aling Lita. Ilang taon na ang nakalipas, natagpuan si Eman sa loob ng kanilang bahay, walang kibo, habang ang kanyang ina ay nilalabanan ang isang di makikitang nilalang.
At sa loob ng kwento ng barangay, ang detalye ng gabing iyon ay binura sa kanyang alaala. Ang salamin ay pumutok. At mula rito, lumabas ang kanyang anino. Ngunit hindi ito basta anino. May mukha ito ngayon. At ang mukhang iyon ay hindi sa kanya. Pagbabalik sa katawan. Sa mundo ng buhay, bumalik si Eman sa kanyang katawan pero may kakaiba. Ang mga albularyo ay nagtaka. Tahimik siya. Nakapikit. Ngunit may luha sa kanyang pisngi. Si Lola Sela ay lumapit at inilapit ang isang itim na kandila sa kanyang mata. Ang anino ni Eman ay bumalik pero hindi gumagalaw sa tama. Habang si Eman ay nakaupo, ang anino ay nakatayo, nakatingin kay Camerly. At unti-unti, nilapitan nito ang matanda at itinuro ang kanyang lalamunan. Isa pa. Bulong ng anino. Pagwawakas ng kabanata. Nagsimulang mangisay si Camerly. Mula sa kanyang bibig ay lumabas ang itim na usok. Ang kanyang mga mata ay bumaliktad. At mula sa kanyang dibdib, lumabas ang marka, ang 7 tuldok. Tumayo si Eman. Hindi na siya si Eman. At sa paligid niya, ang mga kandila ay biglang namatay. Walang ilaw. Walang hangin. Walang dasal na makaliligtas. Ang bagong sisidlan ay gising na. Kabanata 8, ang albularyong itinakwil. Ang dasal na hindi totoo ay dasal ng demonyo. Sa paniniwalang ito nabuhay ang mga albularyo ng malasik. Ngunit paano kung ang isa sa kanila ay hindi nagdasal para gumamot, kundi para tumanggap? Pagkagising ng anino. Madaling araw. Ang katawan ni Camerly ay nakahandusay sa lupa, nangingisay, habang si Eman, na hindi na si Eman, ay tahimik na nakaupo sa loob ng bilog ng asin. Wala na ang kanyang anino, bulong ni Kabadong, ang matandang albularyo. Hindi lang basta nawala, sagot ni Lola Sela habang tinatakpan ang kanyang bibig. Ang anino niya ang tumanggap. Ang paligid ay tahimik ngunit mabigat. Parang may nakatingin sa kanila mula sa madilim na bahagi ng kubo, sa likod ng mga lumang kawayan, kung saan hindi sinisinagan ng kandila. Pagtingin nila may mata pulang-pula. Ang albularyong may itinatago. Inutusan ni Lola Sela si Kabadong na ilipat si Camerly sa loob ng kanyang bahay. Ngunit nang bubuhatin na ito, napansin niyang may nakatatak sa likod ng liig ni Camerly, isang lihim na marka ng mangkukulam. Isang lingid na simbolo ng pakikipagkasundo sa nilalang mula sa tipok ng limot, isang dimensyon sa pagitan ng kamatayan at kabaliwan. Impossible. Bulong ni Kabadong. Siya ang pinakamatagal na albularyo sa amin. Siya ang nagturo sa amin ng mga dasal. Ngunit kanino niya natutunan ang mga dasal na yon? Singit ni Lola Sela, namumutla. Kanino siya unang nanalangin? Habang nagkakagulo, si Eman ay tahimik na nakatitig sa isang laruang kotse sa sahig. Gumulong ito papalapit sa kanya, ngunit hindi niya hinawakan. Ang anino niya ang kumuha. At nang dumikit ang kamay ng anino sa laruan, ito ay natunaw. Parang kandila sa ilalim ng araw. Ang silid sa ilalim ng altar. Habang isinasaayos ang mga gamit ni Camerly, nakakita si Lola Sela ng lumang pintura na bumibitak sa altar ng bahay. Sa likod nito, may pintuang kahoy na may padlock. Ginamit nila ang lumang susi na nakasabit sa liig ni Camerly, at dahan-dahan itong binuksan. Pagpasok nila, bumungad ang isang lihim na silid. Nandoon ang mga lumang kasulatan, itim na tela, at isang lumat na tutuyong bangkay ng bata, nakaupo sa duyan. Siya ang unang alay, sabi ni Lola Sela. At siya ang ginawang tulay ni Camerly para makapasok ang nilalang. Mga tunog mula sa lupa. Sa kalagitnaan ng gabing iyon, habang pinagbabantayan si Eman ng mga albularyo, may kakaibang tunog na nagsimulang marinig sa buong barangay. Kaluskos. Tila libo-libong kuko na kumakaskas sa ilalim ng lupa. Tumigil ang mga aso sa pagtahol. Natahimik ang mga insekto. At ang lahat ng ilaw ay sabay-sabay namatay. Kasabay nito, nagsimulang dumugo ang mga pader ng bahay ni Camerly. Pagmulat ng bangkay. Habang nakapikit si Camerly sa pagkakahiga, bigla siyang bumangon. Pero ang mga mata niya ay itim na itim, parang butas sa papel. Hindi siya nagsalita, ngunit nang umiti siya, lumabas mula sa kanyang bibig ang mahabang dila, itim, malagkit, at may ukit. Lumusob si Lola Sela at itinapon ang abo ng nyog, sabay dasal sa lumang wika. Asin sa balat ng lupa, iligtas kami sa mapagkunwaring tagapagpagaling. Sumigaw si Camerly. Ngunit ang sigaw niya ay hindi tunog ng tao.
Isa yung huni ng isang hayop na sinusunog habang buhay. Mula sa likod niya may humiwalay na anino. Hindi aninong kayang likhain ng liwanag, kundi aninong may sariling buhay. Pagkatuklas ng pagsisinungaling. Siya ang nagturo ng dasal ng kaligtasan, pero ang dasal ay pabaliktad, bulong ni Kabadong. Hindi tayo pinagagaling, pinapapasok tayo. Lumuhod si Lola Sela. Ang buong barangay ginawang altar. Ang halimaw sa gabi. Bigla, mula sa ilog, may umalingaw-ngaw na halakhak. Isa, dalawa, tatlong tinig, pare-parehong babae. Mula sa sapa, lumilitaw ang mga batang alay, lahat nakaputi, lahat walang anino. Ang kanilang mga mata ay nagliliyab sa dilaw, at sa gitna nila ay ang nilalang na walang mukha, ang mukhang wala. Hinahanap nila ang sisidlan. At narito na siya. Si Eman. Ngunit tumayo si Eman at tumingin sa kanila. Ang kanyang tinig ay basag-basag, parang ipinilit. Ako ang tulay. Hindi niyo na ako kailangan. Ngunit ang mga anino ay lumapit sa kanya at sabay-sabay nagsalita. Hindi sapat ang tulay. Kailangan namin ng altar. At tumingin sila sa buong barangay. Pagtatapos ng kabanata. Sa huling sandali ng gabi, habang ang mga anino ay lumalakad sa mga kalye ng barangay Malasik, nagsimula ng malusaw ang mga bahay, mamatay ang mga ilaw, at maglaho ang mga tao sa kanilang mga silid. Wala nang sumisigaw. Wala nang nananalangin. Ang isang buong barangay ay nakatakdang maging sisidlan ng mga nilalang na walang mukha, walang anino, walang pangalan. Kabanata 9, ang araw na wala ng umaga. Kapag hindi na lumilitaw ang anino, hindi na yon mundo ng tao. Pagsikat ng dilim, nagdaan ang buong magdamag sa ilalim ng takot. Ngunit ang higit na nakapanlulumong kababalaghan ay nangyari pagkaraan. Walang sumikat na araw. Eksaktong alas 6 ng umaga, tulad ng dati, dapat ay may liwanag ng sumisilip sa silangan. Ngunit wala. Ang langit ay kulay uling, walang ulap, walang bituin, at tila may nakabalot na itim na tela sa paligid ng mundo. Ang mga tao sa barangay ay nagising, ngunit ang mga relo ay huminto sa 3:33 AM. Lahat ng orasan, analog man o digital, ay parang nasiraan. At ang mga anino ng mga tao naglaho na rin. Ang pagkawala ng mga bata. Isa-isang nawala ang mga bata. Mula sa bahay ni Mang Isko, nawala ang kanyang apo. Sa bahay ni na Aling Mercy, wala na rin ang kambal. Naiwang bukas ang mga pintuan, at sa mga sahig ay may kakaibang marka, mga yapak na pabaliktad. Hindi sila kinuha. Sumunod sila. Ang ilan pang matatanda sa barangay ay nagtipon sa gitna ng basketball court, kung saan may nagliyab na krus na baliktad mula sa walang apoy. Doon muling humarap si Lola Sela, dala-dala ang isang lumang aklat na nababalot ng balat ng ahas, ang aklat ng alingawngaw. Ako na ang magtatapos ng sumpang ito, bulong niya. Ngunit sa kanyang likod, si Eman, o ang sisidlan, ay tahimik na nakamasid. Wala na ang dating kinang sa mata niya. Ang kanyang balat ay kulay abo. At ang anino niya nakahiwalay na sa kanya at gumagalaw ng sarili. Ang pagpupulungan ng mga multo. Habang nagkakagulo ang mga tao, nagsimula ng magpakita ang mga nilalang mula sa kabilang mundo. Sa paligid ng barangay hall, may mga figurang nakatayo sa kisam, nakabaligtad, parang patay ngunit nakangiti. Sa bawat bahay na nilapitan nila, may namamatay. Ngunit ang mga bangkay ay hindi nananatili. Unti-unting nawawala, tulad ng abo na hinipan ng hangin. At sa gitna ng lahat ng ito, may tinig na paulit-ulit na binubulong ng mga espiritu. Isa pa. Isa pa. Isa pa. Walang tigil. Parang chant. Parang panawagan. Ang talisman ni Sela. Sa gitna ng kaguluhan, pinatawag ni Lola Sela si Kabadong. May isa pang paraan. Ngunit kailangan natin ang tulong ng espiritu ng unang albularyo, anya. Sinanang Ulay. Nanlaki ang mata ni Kabadong. Ang itinakwil, ngunit hindi nalimot. Hinukay nila ang isang matandang bowl sa ilalim ng punso, nandoon ang talisman ng ulay. Isang botelyang may lamang dugo, buhok ng sanggol, at piraso ng balat ng mangkukulam. Pagbukas nila, biglang bumigat ang paligid. Pumutok ang salamin ng mga bintana. At sa loob ng bote, gumalaw ang laman nito, kahit matagal ng patay. Ang sakripisyo. Walang makakapatay sa sisidlan kung hindi ang may dugong albularyo na isinumpa rin ng lupa, bulong ni Lola Sela. Ako yon?
Tanong ni Kabadong. Hindi ako. Tumayo si Lola Sela, lumapit kay Eman at itinaga sa sarili ang talisman. Umalinggaw ang sigaw ng mga multo. At bumuka ang lupa sa ilalim ni Eman, isang bungangang may apoy, ngunit walang init, kundi lamig na gumagapang sa buto. Ngunit bago siya malunod sa dilim, tumawa ang anino ni Eman. Hindi mo na ako pwedeng alisin. Ako na ang sinapian ng buong barangay. Isa ka lang. Lahat kayo, ako na. Ang paghuhukom. Mula sa langit na walang araw, biglang may kumulog. Isang ilaw na pula, parang dugo, ang lumitaw sa ulap. At mula roon, bumaba ang mga katawan ng dating mga alay, walang balat, ngunit buhay. Sila ang hukom. Sila ang nagsimula ng lahat. At isa-isa nilang itinuro ang bawat bahay, bawat tao, bawat kasalanan. Wala nang barangay. Wala nang kaligtasan. Ito ay lugar na ng mga anino. Ang nawalang ulo. Si Eman, ngayon ay parang hari ng kadiliman, ay umupo sa gitna ng kalsada. Ang mga tao, hindi na makalaban. Tumakbo sa mga bahay, nagdasal, nagsunog ng insenso. Ngunit isang matandang lalaki ang humarap sa kanya, si Mang Timo, dating sundalo. Bitbit niya ang itak ng kanyang lolo, at walang babala, tinaga ang ulo ni Eman. Nalaglag ito. Gumulong sa kalsada. Pero tumawa ito. Ang katawan ni Eman ay hindi natumba. Sa halip, lumaki pa ito. At mula sa putol na leg, lumabas ang isa pang mukha, hindi tao, hindi hayop, hindi multo. Isang mukha na parang dinikit mula sa maraming patay. Pagtatapos ng kabanata, ang lupa ay bumuka. Ang mga tao ay nawala. Ang mga bahay ay nilamon ng lupa. At sa gitna ng lahat ng ito, si Lola Sela ay nakaluhod, hawak ang kanyang puso, literal. Hinugot niya ito gamit ang sariling kamay. At bago siya tuluyang malagutan ng hininga, isinulat niya ang huling dasal sa lupa gamit ang dugo. Kung may isa pang magising mula sa bangungot ng barangay, itapon mo ang liwanag sa likod mo. Dahil sa harap wala ng anino. Kabanata 10, ang pangalan na hindi dapat banggitin. Ang tunay na dilim ay hindi lang kawalan ng liwanag, kundi ang paglimot sa sarili. Pagmulat ng walang umaga. Hindi na muling sumikat ang araw sa barangay Malasik. Tulad ng dating orasan, ang buong baryo ay natigil sa isang oras, 3:33 a.m. Ang katahimikan ay hindi na nakapapawi ng takot. Sa halip, ito'y naging tela ng mga ungol, ihip, at tili ng mga nawawala, mga kaluluwang di matahimik. Sa gitna ng lahat ng ito, si Kabadong ay nag-iisang naglalakad sa gitna ng kalsadang kinain na ng ugat ng punong may mga mukhang nakatitig pabalik sa kanya. Sa kanyang dibdib ay nakaukit ang huling dasal ni Lola Sela, ang dasal na isinulat sa dugo. Itapon mo ang liwanag sa likod mo. At ngayon, nakaharap siya sa lumang bahay. Ang bahay ng matandang babae sa dulo ng purok. Ang matandang walang anino. Nasa harap niya ang bahay na nababalot ng mga patay na halamang gumagapang. Sa pintuan, may mga kampanilyang yari sa buto ng sanggol, tumutunog kahit walang hangin. At sa loob isang matandang babae ang nakaupo sa silyang yari sa mga buto ng aso at kalabaw. Matagal mo akong iniwasan, Kabadong, mahinang sabi ng matanda. Ikaw, bulong niya. Ikaw ang matandang babae sa dulo ng purok. Ngunit mumiti lamang ang matanda. Hindi ako ang multo. Ako ang huli ninyong liwanag pero tinalikuran nyo. Ang pangalan na hindi dapat banggitin. Ang pangalan mo, uminit ang paligid. Wala sa listahan ng mga albularyo, ng mga mangkukulam, o ng mga diwata. Hindi mo dapat banggitin ang pangalan ko, sabat ng matanda. Sapagkat ang bawat bigkas nito ay kagat sa sarili mong kaluluwa. Ngunit sa likod ni Kabadong, ang mga anino ng mga nawawala ay dumarating. Dala nila ang sirasirang katawan ni Eman, ngunit ngayon ay isang halimaw na may 6 na mata, 4 na bibig, at ulo ng kambing. Ilahad mo ang pangalan. Sabay-sabay silang sumigaw. Lumindol. Pumutok ang mga salamin. At ang matandang babae ay tumayo. Sa wakas, ang tunay na sisidlan. Ipinakita ng matanda ang kanyang likod, may nakaukit na lumang simbolo. Hindi ito anting-anting o tattoo. Isa itong selyo ng pagtatakip. Ang buong barangay ay sisidlan lamang. Pero ako ang takip, sabi ng matanda. Ako ang itinakdang huwag bumanggit ng pangalan, upang huwag mabuksan ang daang papunta sa kanila. Ngunit pinilit ng mga anino na tanggalin ang selyo. At nang matanggal nila ito, sumigaw ang langit.
Pagbukas ng daang itim. Sa mismong lupa sa gitna ng barangay, bumuka ang isang hukay. Hindi ito basta hukay, ito'y isang bibig. Mula rito, lumabas ang mga nilalang na nilimot na ng daigdig. Mga anghel na may balat ng uling. Mga bata na tumatawa habang sinusunog ang sarili. Mga monghe na naglalakad na baliktad, ulo sa lupa, paa sa langit. At sa kanilang gitna, isang nilalang na hindi kayang ilarawan. Hindi lalaki. Hindi babae. Hindi hayop. Hindi multo. Kundi isang pangalan na ginawang laman. Ang huling dasal. Sa gitna ng kaguluhan, tumindig si Kabadong. Hinugot niya ang dasal sa kanyang puso, isang dasal na walang salita. Dahil alam niya na ang salita ay kayang gayahin ng mga nilalang. Kaya tumahimik siya. Isinara ang kanyang mata. At sinindihan ang liwanag na nasa kanyang anino. Ang liwanag sa likod. Mula sa kanyang likuran, nagliwanag. Hindi mula sa araw, kundi mula sa lihim ng pag-alala. Ang buong barangay ay nagsimulang bumalik sa itsura nito bago nagsimula ang lahat. Ang mga bahay ay nagkaroon muli ng pintura. Ang mga patay na halaman ay nabuhay. At ang mga bata unti-unting nagsibalikan. Ngunit hindi sila lumapit. Tiningnan lamang si Kabadong at sabay-sabay silang nagsabi. Hindi na kami babalik. Hindi sa mundo ninyo. Dahil sa mundo ninyo, ang kabutihan ay laging pinaghihinalaan. At ang kasamaan ay laging pinapadaan sa dasal. Ang huling sigaw. Bago tuluyang magsara ang bibig ng lupa, tumingala ang nilalang na pangalan. Tiningnan si Kabadong. At sa unang pagkakataon, binanggit niya ang sarili niyang pangalan. Ako si. Walang narinig si Kabadong. Walang letra. Walang tunog. Ngunit sumabog ang kanyang pandinig at nagkulay dugo ang kanyang mga mata. At bago siya tuluyang lamunin ng liwanag sa likod niya, narinig niya ang tinig ng matandang babae. Iyon ang dahilan kung bakit hindi dapat binabanggit ang kanyang pangalan. Hindi dahil ito'y bawal. Kundi dahil kapag narinig mo ito, makikilala mo siya sa sarili mong pagkatao. Epilogo, ang bagong purok. Makaraan ng ilang linggo, may bagong pamilya ang lumipat sa dating lugar ng Malasik. Ang mga bahay ay bago. Ang mga daan ay aspaltado. Walang nakaalam ng nakaraan. Ngunit sa pinakadulo ng purok, may isang lumang bahay na hindi na itayo muli. Wala raw budget. O baka raw may problema sa lupa. At gabi-gabi, sa ganap na 3:33 AM, may naglalakad na anino sa harap ng bahay na yon. Hindi ito nag-iwan ng yapak. At hindi ito tumitigil kahit anong dasal. Ang mga bagong nakatira natuto ng huwag lumingon. At huwag bumanggit ng pangalan. Kung umabot ka sa dulo ng kwentong ito, isa ka sa mga ilan na naglakas loob na sumilip sa dilim. Ngunit tandaan mo, hindi lahat ng naiwan sa barangay Malasik ay naiwan sa kwento. Minsan, ang kwento ay sumusunod lalo na kung binanggit mo ang pangalan. Kung nagustuhan mo ang takbo ng kwento, huwag kalimutang i-like ang video, mag-comment kung anong parte ang pinaka-nakapanindig balahibo para sa'yo, at syempre, mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong kababalaghan at kilabot. Hanggang sa susunod.